Mga kalay, this is Apo Adman ng Taplong Alituhan ng Luntiang Agak at magbabasa tayo ng email. Ito ay mula kay Anonymous. Ayaw niyang ipangalanan ang sarili niya, no? So, diretso tayo sa kanyang email. Sabi niya, I find your content very insightful because recently, for the past 7 years to be exact, I have been tapping into something unexplainable. Growing up, I never saw spirits, but I can sense them wherever I go. When I sense them, I tend to shiver or chills, and it causes a physical reaction, literal shivering for 3 to 6 seconds. When I am closer to nature or anything that has flora or fauna in abundance, I tend to feel the chills again, and I am not sure if it means of communicating or it just a natural reaction to them. Being close by, when I was younger living in Baguio, I thought I saw fairies to a point my grandparents had to ask me to stop talking to imaginary friends because it might invite something or someone unwanted. Fast forward to the past 4 years when I got my tarot cards, I used them on my friends, and at first it was just for fun until it started to actually speak to me. Not literally, but the readings were very accurate. I often did the readings in our garden or any of my friends' garden because that is where we usually hang out. When I do the readings there, the reading are stronger, but when it's inside the house or anywhere else far from nature, the cards means nothing. As of late, I keep having dreams of burning laurel leaves and peppercorns. Sometimes I dream about burning nara bark and laurel leaves. I am not sure if this is a sign to make an offering, and I'm scared to know who I am giving this offering to. Want to mean disrespect if this is an ancestor or a spirit guide. Do you have any advice about this or how I should approach this? Strongly feel that there is someone trying to reach out. I look forward to your response. Please keep up the content. I always learn when I see your video. Sincerely, Anonymous. So, kung first time lang kayong nanood ng aking channel, bigyan niyo po ako ng thumbs up at i-share ang video na ito sa iba para malaman din nila ang kasagutan sa mga katanungang tulad ng nabigay sa atin ng email sender natin, no? At huwag niyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng updates sa mga bagong video na ating ina-upload sa ating channel na ito. Masayang magtipon-tipon at magdiwang, tumugtog ng kagalakan ang lahat. Papuri at parangal sa diwatang nasa atin. Ngayon, sagutin natin yung email ni Miss Anonymous, no? So meron siyang tatlong concern dito na aking tinugunan. Unang-una, gusto kong pag-usapan dito yung I never saw spirit but I can sense them wherever I go. Totoo naman, no, sa paniniwala ng Luntiang Agama, hindi natin nakikita ang spirits. Pero paano yung ibang mga psychics na nakakakita daw ng mga spirits, no? Siguro ganito, sa Greek mythology, meron tinatawag ng mga nature spirits. And all of the Greek goddess and goddesses ay mga personification. So, ano bang ibig sabihin ng personification, no? In the Greek mythology, usually, katulad ng Inang Gaia, no? Example lang. Alam nila na si Inang Gaia ay spirit of the earth, soul of the earth, no? Although the soul cannot be seen and the spirit cannot be seen, pero gusto ng mga Grego na magkaroon ng clear grasp ng kanilang pinaniniwalaan, kaya nagawa sila ng mga image. So yun yung tinatawag na personification. As a psychic, no, umiiral sa atin yung ating mga senses, yung ating mga pakiramdam, yung mga five sense of sight, hearing, smell, taste, and touch, and feeling, no? Pero as a human beings, meron din tayong kakayahan to personify our thoughts, no? Yung bigyan ng image or anyo ang ating nasa isipan. And that's how psychics give description of what they feel, of what they heard,
or what they smell, no? Napag-usapan na rin natin to during our session sa Circle of the Ancestor session, no? Tinanong to ng isang client na galing din dito online na paano yung iba na nakakakita ng spirit. It's good that they can see or they can clearly see in their mind kung ano yung naramdaman nila. Even you yourself, kaya mong i-describe yun eh. Kung meron kang naramdaman, kaya mong i-describe yun at bigyan ng pagsasakatao or pagkakatawan o bibigyan ng katawan or image or form yung nararamdaman mo. Ikalawa, sinabi niya, so totoo no, nararamdaman muna natin ang mga espiritu. Pero dumedepende ito kung gaano kabilis ang iyong isipan or gaano kagaling ang iyong isipan para bigyan ng anyo ang iyong nararamdaman. So yun ang nangyayari sa mga espiritu. Sabi dito, growing up, I never saw spirit but I can sense them wherever I go. When I sense them, I tend to shiver, chill, and it causes a physical reaction, literally shivering for 3 to 6 seconds. And most likely, the spirits, yung presence ng spirits, ay mararamdaman natin sa temperature, sa psychic investigation, no? Yun kadalasan ginagamit nila, mayroong parang thermal scanner para tignan ang lugar kung mainit or malamig. Usually, tayo bilang tao, as a human being, nag-i-emit tayo ng heat. Kaya sa kinaupuan ko, pag tumayo ako, ilagay mo ang thermal scanner dyan, makikita nyo pa rin yung heat wave or yung heat na ginawa natin dahil sa pag-upo. Pero pag medyo lumamig ang isang lugar at nag-consecrate doon, so yun ang sinasabi ng mga spirit questors or mga psychic investigator and paranormal expert na may presence ng spirits. At nagbabago talaga ang temperatura sa kapaligiran. Sabi dito, when I am closer to nature or anything that has flora or fauna in abundance, I tend to feel the chill again, and I am not sure if it is a means of communicating or it just a natural reaction to them being close by. When I was younger living in Baguio, I thought I saw fairies to a point my grandparents had asked me to stop talking to imaginary friends because it might invite something or someone unwanted. Ang pagpunta or pagpapalagi sa mga natural place katulad sa mga mahalaman, bulaklak, mapuno, no? Ito ay mga lugar ng mga meron ding mga espiritu doon, no? O tinatawag na sa atin yung mga laman lupa, no? Yung mga kaibigan na hindi nakikita. At yung konsepto ng fairy, European kasi yan, no? Wala tayong konsepto ng fairy na taal dito sa ating bansa, pero tinatawag lang natin silang hindi nakikita, kaibigan o laman lupa. And naturally, halaman, sabi ko nga sa isang client natin na gustong mag-open ang third eye, na alam nyo ba na ang bawat halaman or isang paso ng halaman, ang nakatira diyang spirit ay isang barangay ng mga espiritu. Sila ay mga helper na maaaring tumulong na kung ikaw ay nag-develop ng relationship with them, magkakaroon ng biyaya. Then usually, ang nababasa natin sa mga mythology or sa mga folklore, sa mga alamat, di ba? At saka mga kwentong bayan, yung mga duwende, tumutulong yan, nagbibigay ng ginto. O gayon din yung mga diwata. Pero yung pagkaunawa ng mga tao sa diwata, hindi siya yung fairies, no? Kasi ang diwata kasi para sa atin ay Hindu-Buddhist concept sa diwa or sa espiritu. So ito ay pumapatungkol sa divinity or deity or Diyos, no? Sundan natin. Fast forward to the past 4 years, when I got my tarot cards, I used them on my friends. And at first, it was just for fun until it started to actually speak to me. Not literally, but the readings were very accurate. I often did the readings in our garden or any of my friends' garden because that is where we usually hang out. When I do the reading there, the reading are stronger. But when it's inside a house or anywhere else far from the nature, the cards mean nothing. So tayo bilang tao, gumawa tayo, nag-invento tayo ng mga kasangkapan or device or tools such as tarot cards para makakonect tayo sa kaisipan ng mga espiritu. Although ang mga espiritu may ibang lengguwahe, may ibang uri silang pananalita, no? Sila kilala or hindi na, bilang tao, iba ang language natin. Such as talking to dogs, iba yung language nila, no? Iba yung pananalita nila ang mga hayop. Ganun din mga halaman. Pero tayo bilang tao, nakagawa tayo ng tarot cards at iba pang mga devices as a tool, as a medium tool, no? Para maunawaan natin ang mensahe
ng mga spirit. Since dito sa kaso na ni Anonymous, meron siyang connection since bata sa mga espiritu, at nung nagkaroon siya ng tarot cards, doon siya nagkaroon ng kakayahan to communicate with the spirits using the tarot cards, no? At dito, sinasabi niya, sumunod, as of late, I keep having dreams of burning laurel leaves and peppercorns. Sometimes I dream about burning nara bark and laurel leaves. Although dito panaginip lang to, so anong ibig sabihin nito? Sinasabi ang laurel at peppercorn ay pampaswerte sa buhay. Pero dahil sa napanaginipan niya ito, parang sinasabi ng panaginip niya dito na sa kasalukuyan siya ay merong dinaranas na problema, especially in terms of financial, no? Maaring isa siyang breadwinner, meron siyang sinusuportahang mga tao o pamilya niya, at maaring pinakikita dito na maaring ang taong ito ay isang single parent na medyo hirap ngayon sa pera, kaya umaasa siya na magkaroon ng suporta, ng tulong mula sa may kapal. Kung gagawin naman natin katotohanan or in real life, nagising tayo, ang pagsusunog ng laurel leaves or peppercorns ay pamamaraan ng pag-aalay o pagbibigay atang. Depende po yan, no? Kung kanino natin iaalay ang mga laurel leaves at peppercorns. Maari siyang maging katanggap-tanggap na alay sa mga diwata. Pero tandaan, speaking of making an offering with the diwata, with the encanto, or with the anito, no? Iba-iba, marami tayong maaring pag-alayan dahil kasi maraming espiritu. At yun ang kagandahan nito, dahil ang Hilot Academy of Binabaylan ay mayroong kurso na tinuturo, no, sa ating academy, yung non-contact Hilot Mind and Spirit Working, kung saan matututunan nyo ang iba't ibang klaseng espiritu at paano sila i-handle. Kung sila ay nagbigay ng karamdaman sa tao, paano natin papagalingin yun at paano tayo makipag-usap sa kanila. So, sa Hilot Academy of Binabaylan, ay tinuturo natin yan. Magkakaroon tayo ng panibagong klase sa July 25. So, abangan po nyo yan. At kung gusto nyo po mag-enroll, tingnan nyo lang po yung link sa description below. Muli, ito po ang Apo Adnan. Kung bago lang po kayo sa channel natin, give us a thumbs up, share this video, subscribe, and hit the notification bell para sa mga bagong updates sa ating channel. So hanggang sa muli, paalam!